Hi everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video guys ay ibang version naman ng yema cake yung gagawin natin. May nag-request kasi nito guys na gumawa tayo ng ganitong version ng yema cake. Gusto daw niya yung mas sauce na yema cake. Ganito talaga yung pinaka-classic na yema cake guys, yung maraming sauce. Kaya wag na nating patatagalin ito. Tara umpisahan na po natin. Para naman sa ating molder, ito pala yung ginamit ko dito guys. Then ito naman yung isa, 8x12 yung size nito. Then ito siya guys, kasyang-kasya lang siya dito sa ating clamshell. Nabili ko lang din siya sa Shopee. Ito yung size ng ating molder, 5 inches. Then yung kapal naman ito, 1.5. Then ilagay na natin ngayon yung ating butter mixture ng ating chiffon. Itong recipe na ito guys, ito din yung ginamit natin dun sa caramel crunch cake. Ilagay ko na lang yung link sa description box. Same lang naman yun guys. Then pinapakita ko lang yung kung saan ko siya binake. Yung sa ating ginamit na molder at saka baking pan. I-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 35 to 40 minutes sa 160 degrees Celsius. Then ito guys, after natin siyang ma-bake, itaob natin siya agad. Same lang din dun sa ating, yung dito sa ating 5 inches na molder. Ganun din, itataob lang natin siya guys. Then, hayaan lang natin siyang lumamig bago natin siya i-unmold. Ayan, then kapag malamig naman siya guys, kusa naman siyang natatanggal ito sa ating molder. Basta wag natin siyang pilitin guys na mainit pa tapos tanggalin natin yung cake kasi masisira lang yung cake natin. Then ngayon naman ay gagawin natin yung kanyang yema filling or yung ating yema frosting. Meron tayo ditong 12 pieces na extra large na egg yolk. Then ilagay na rin natin yung vanilla at saka yung ating Alaska na condensed milk. Ayan yung classic yung ginamit ko dito guys. Mas masarap kasi ito. Medyo mahal lang siya ng konti. Then, ilagay na rin natin yung ating all-purpose cream. Ayan, Nestle cream yung ginamit ko dito. Pwede kayong gumamit ng ibang brand. Kalahati lang muna ng box ng all-purpose cream yung nilagay ko dito, guys. Then, mamaya naman yung kalahati. I-mix lang natin ito hanggang sa well-blended lang yung ating egg yolk at saka yung ating cream. Then, naglagay ako dito ng pinch of salt para mag-balance lang yung tamis niya. Then, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating stove. Ganito lang dapat, guys, kahina yung ating apoy. Ayan, low heat lang talaga siya, guys, para hindi po maluto agad yung ating egg yolk. Ayan, then continue lang natin yung pag-stir natin hanggang sa lumapot na siya. Mga 5 to 7 minutes lang ito guys, maluluto na yung ating egg yolk. Then ito, nagpalit lang ako dito ng spatula para hindi po tayo mapaso. Then ayan, continue yung pag-stir natin. Then ayan guys, kapag medyo malapot-lapot na siya guys, ayan, ilagay na natin yung ating butter. Hindi po tayo naglagay dito ng cornstarch kasi mas madali kasing masira guys kapag nilagyan natin siya ng cornstarch. Kailangan na purong-puro siya. Basta maganda lang yung pagkaluto ng ating egg or yung ating egg yolk. Then dapat mahinang-mahina lang yung apoy natin. Then ayan guys, nilagay ko na yung ating butter kasi ayan, okay na ito guys. Ganyan na yung dapat yung texture niya. Hindi pa ako masyadong satisfied sa consistency ng ating yema filling dito guys. Kaya binuso na lahat yung ating all-purpose cream. I-mix lang natin ito hanggang sa well-blended na yung ating cream dito sa ating yolk mixture. Then sasalain lang natin siya guys or gumamit lang tayo dito ng strainer para maiwasan natin yung mga buo-buong particles dito sa ating yema frosting. Ay nakikita nyo guys, medyo may mga buo-buong mga egg yolk. Ayan, dapat natin i-strain yan para smooth yung ating yema filling. Ayan, ready na yung ating yema frosting guys. Ibuhos na natin siya agad dito sa ating cake na habang mainit-init pa siya. Kasi kapag nag-set na siya guys, mahirapan na tayo mag-spread dito sa ating cake. Itong yema frosting natin guys, pwede natin siyang gamitin kapag gumawa tayo ng Brazo de Mercedes. Ayan, pwede ito guys. Ang gagawin nyo, palamigin nyo lang siya para mag-set siya or pwede sa gabi nyo siya gawin para kinabukasan. Pwede nyo na siyang ilagay sa inyong Brazo de Mercedes. Spread lang natin ngayon yung ating yema frosting dito sa ating cake. Then dito guys, medyo malalim kasi yung clamshell natin. Kaya ginawa ko siyang 2 layer. Ayan, pero depende naman sa inyo guys. Pwede namang 1 layer lang. Basta yung hindi naman masyadong manipis, yung tama lang. Then naglagay lang din ako dito ng yema frosting sa ibabaw. Then spread lang din natin siya ulit. Then, meron tayong ditong cheese. Itong cheese, guys, pwede nyo siyang, kapag pangbenta nyo, yung isang box nito, pwede nyo siyang hatiin sa 8 para equal yung paglagay nyo ng cheese sa inyong yema cake. Gamitin nyo yung cheddar, guys, kasi medyo matigas siya. Hindi siya yung malambot na cheese. Ayan, madali siyang i-grate. Then, ito naman yung binake natin doon sa 8x12 na baking pan, guys. Then, hinati ko lang siya ng square. Then, para magkasya lang siya dito sa ating clamshell din. And, depende sa inyo, guys. Dapat kung ano yung gagamitin yung box or packaging ng inyong yema cake. Dapat ganun din yung hati nyo doon sa inyong cake. Then, meron tayo ditong isang hindi natin nalagyan ng icing, guys. Kasi na-short tayo ng yema frosting natin. Kasi 2 layer kasi yung isang ginawa natin, guys, dito sa ating 5 inches na yema cake.
Kaya yan, na-short tayo. Pero kapag ka 1 layer lang guys, saktong-sakto lang tong recipe na ito. Then ito na yung ating cake. Ilagay lang muna natin ito guys sa chiller or sa fridge ng mga at least 3 to 4 hours bago natin siya i-serve or ibenta para mas masarap kasi siya guys kapag malamig natin siyang kainin. Then ito, titikman na natin ngayon yung ating yema cake. Ayan, kitang-kita nyo naman guys kung gaano ka-soft and fluffy nung ating pinaka-cake base natin. Then yung ating yema filling or yung ating sauce, napaka-linamnam niya guys, napaka-creamy niya, hindi siya yung nakakaumay kainin. Saktong-sakto lang siya guys, nandun din yung alat ng cheese na nilagay natin. Etong 5 inches natin guys na 2 layer, pwede natin siya ibenta ng 190 to 200 pesos. Then doon naman sa isang size natin, yung square na ginawa natin, pwede natin ibenta yun ng 130 to 150 pesos kada isa. Yun naman ay SRP ko lang guys, pero mas maganda kung magko-costing pa rin tayo kasi hindi po kasi tayo pareho ng area guys. Hindi tayo pareho ng presyo ng mga ingredients or ng mga sangkap na ginagamit natin. Madali lang naman mag-costing guys, lalo kapag itong yema cake dahil konti lang yung sangkap dito na ginamit natin. At saka itong ganitong klaseng cake guys, ayan, mabenta ito kasi kilalang kilala na ito. Then ayan guys, sa sobrang sarap niya, hindi ko mapigilan ng sumubo dahil hindi po siya nakakaumay kainin. Kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay at sigurado ako magugustuhan nyo ito guys. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.